Today's scripture reading is taken from Luke chapter 19, verses 1 to 5. Jesus entered Jericho and was passing through. And behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. And he was seeking to see who Jesus was, but on account of the crowd he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, "Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today." Ang pamagat po ng message for today ay, yung binanggit kanina, hurry and come down, Zacchaeus. So this time around po, yung character study natin, may pangalan ulit. And now, it is Zacchaeus. At kikilalanin po natin si Zacchaeus, nabasa kanina, pero muli po, ataduhin po natin ang mga binasa kanina. Kaya thank you Lord, naniniwala kaming gagabayin mo kami through your Holy Spirit. Hallelujah. So basahin po natin Lucas chapter 19 verse 1 and 2. Dito po muna tayo. So, minsan pumunta si Jesus Christ sa Jericho and was passing through, dumaan ng Panginoon. Pumasok siya sa Jericho at nagpapass through lang siya. And behold, verse 2, there was a man called by the name of Zacchaeus. At sabi po dyan, si Zacchaeus ay chief tax collector and he was rich. Yun na kaagad. Sa maiksing pananalita, sinabi kung sino yung character na pag-uusapan po natin. Zacchaeus at siya'y mayaman. Mayaman at siya po ay chief tax collector. Hindi lamang po siya tax collector. Chief siya, boss siya ng mga tax collector. Kung baka po sa panahon natin ngayon, anong sangay ng gobyerno yan? BIR. Pero po maraming tax-related na mga gawain, marami online na no? Diba? I think si Mrs. Ganon, isa pumupunta ng City Hall, pero at least man lang, at hindi na katulad, noong araw kasi nakakalat yung mga yan. Nakaupo sa iba't ibang panig ng isang lugar at pupuntahan sila doon magbabayad. Ngayon kasi may mga opisina na, hindi lamang yun nga meron na ring online. Pero bumalik tayo doon. Si Zacchaeus, siya ay chief tax collector. Ngayon pag-usapan po muna natin, sino ba yung mga tax collector nung panahon ni Jesus Christ? Yung New Testament time, nung panahon ng mga Romano, para po mas lalo nating mag-grasp yung weight, yung kagandahan ng pag-aaralan po natin today. Bakit ba nung panahon ni Jesus Christ, galit na galit ang mga tao sa mga tax collectors? Number one, no one likes to pay money to the government. Especially yung gobyernong binibigyan nila ng tax ay yung Roman Empire. Those who collected the taxes for such a government bore the brunt of much public displeasure. Makikita po natin yan, galit na galit yung matanda na nagbabayad siya ng tax sa tax collector na kapwa naman niya Hudyo or Israelita. Pero merong nagbabantay na Romano. Kasi po, lahat ng tax, ano po ba yung sinabi ni Jesus Christ patungkol sa pera? Give to Caesars what are Caesars and give to God what is God's. So ito yung give to Caesar what is Caesars. Lahat po nakokolekta ng mga tax collector na Hudyo mula sa kapwa Hudyo, napupunta po yan sa Romano. Number 2, the tax collectors in the Bible, katulad po sa sinabi ko, Jews. Sila man po ay mga Hudyo who were working for the hated Romans. These individuals were seen as turncoats, mga traidor to their own countrymen. Rather than fighting the Roman oppressors, the publicans or the tax collectors were helping them and enriching themselves in the process at the expense of fellow Jews. So galit na galit ng mga taong to kasi alam nila, kumikita rin sila. Hindi lamang kumikita yung mga mananakop, even they themselves. Makikita sa kanilang mga pananamit. Alam niyo po ba na biblical po na kapag ang tao nakasuot ng purple, mayaman yun. Kasi po yung color na talaga violet and purple, yung family colors na yan, pang mayaman. Kasi po alam niyo kung bakit? Yung original na kulay kasi nun, makukuha lang siya sa mga special na klase ng suso sa dagat. Yung mga suso sa dagat na napakahirap kunin, pag dinurog po yun, merong kulay purple na lalabas. At yun ang ginagamit ng mga kings, ng mga emperor, para yung damit nila makulayan. So, expensive color po yung purple. Pero syempre ngayon hindi na. Marami ng fake na pwedeng panggalingan yung kulay ng purple kasi. So, mayaman din sila.
Di ba si Zacchaeus po, sabi doon, rich and tax collector. Talaga pong mayaman itong mga taong ito. Dahil nagkakamal sila ng pera. Ngayon po pag-usapan natin, paano nangyari, anong proseso ginagawa nila, na sa kanilang paniningil, di ba yaman din sila. Number 3 po, it was common knowledge that tax collectors cheated the people they collected from. They would collect more than required and keep extra to themselves. Extortion is the crime of obtaining money, property, or services through coercion, intimidation, or threats. Kaya sila yung mayaman. At lalong galit na galit yung mga tao. Nagbabayad na kami sa mga nanakot ng bayan natin, tapos pinagkakitaan mo pa kami. Di ba napakasama? Ano klaseng tao yung ganun? Sa ngayon siguro, ang sasabihin na, ang kapal ng mukha mo. Di ba? Doon na lang, hanggang doon na lang yung pwede natin sabihin sa ganyang klase ng mga tao eh. Ang kapal ng mukha mo, ginagawa mo yun sa kapwa mo. At ang pinagsisilbihan pa yung mga taong sumasako, humihigop ng lahat ng lakas at pera ng bayan natin. Yun kung bakit galit na galit sila sa mga tax collectors. Ngayon pa, ikwento ko lang ulit, personal experience ni Mrs. Nung siya po yung naglalakad ng lahat ng mga permits namin sa apartment, sa bahay na ito, si Mrs. na po mismo naka-experience, hanggat hindi ka naglalagay, ang haba ng proseso, ibibitin ka ng ibibitin. Yan ang kalakaran. I don't know, kasi panahon ni Eusebio yun, ni Bobby. I really hope, ngayon po sa panahon ni Biko, as in talaga nawala na rin yun. I hope. Kasi po, kung talagang gustong manlokot, magnakaw, maraming paraan. Alam niyo po ba, pati yung mga fire extinguishers, pinagkakakitaan, at kailan lang po, hindi ba, nabatikos yan? Overpriced yung mga fire extinguishers. At dapat po, doon ka kukuha sa kumpanyang i-refer ng taong kausap mo sa government office. O yung pag bumili po kayo sa iba, pasensya na po, hindi po yun matatanggap. Dito po kayo bumili. Yan, yung referral. At alam naman natin kung bakit, right? May kita rin sila doon. Noong araw pa po, noon pa, kahit bata pa ako, isa lang nakita ko talaga, maraming magnanakaw. At kaya mahirap ang Pilipinas, maraming magnanakaw. Pag nanakaw pa lang po sa pera, pinag-uusapan natin. Kasi po maraming ninanakaw, ang mga magnanakaw, hindi lang kasi pera. Pero sa mga susunod po natin yung pag-uusapan. Dito po, focus muna tayo sa pera, ninanakaw ng mga ito. Kaya nga po, galit na galit sila sa mga tax collectors. At number 4, because of their scheme, the tax collectors were well-to-do. Magaganda bahay, ilan ang kotse, di ba? Malamang yan, uso din yan yung nepotism eh. Na after ko, yung anak ko naman ang magiging tax collector, asa-pasa lang yun. Di ba? I believe marami ng nepo babies ng panahon nila. Siyempre, sino ba naman mamakikinabang sa mga ninanakaw na sa bayan? Kundi yung sariling pamilya. Yung mga bata naman, kung sila may wisyo, mahihiya sila, di ba? Yung iba kasi wala rin sa wisyo, pinagmamalaki pa. Nasa social media, suot-suot mismo, magkakape sa France, kakain ng croissant sa Italy, magpapagupit sa New York pa. Marami pang hindi naging careful doon, maraming naging careless doon. Kaya tama lang ang taong bayan mag-react. Pambira, saan kinukuha yan yung bibili nila ng kape sa France? Tapos sa hapon, nasa Italy siya para kumain ng leche flan. Saan kinukuha niya yung pera? Sila po mismo ang nag-e-expose sa sarili nila. Tama po yung kasibihan. Ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Buti nga, nagkaroon sila ng ganung klase ng bibig dahil huling-huli sila ng taong bayan. Ngayon po, kung ang gobyerno natin hirap na pigilan yung mga yan, hintayin nilang ang Diyos mismo ang kumilos. Napag-usapan po natin kanina sa pag-aaral. Ang Diyos po, totoong mayroong Diyos. At ang Diyos nanonood sa atin ngayon sa lahat na ikinikilos natin, sinasabi natin, ugali natin, panlabas man o panloob. Ang Diyos alam yun. Hindi sila makakaligtas sa justice na magmumula sa langit. Hindi sila makakaligtas. Yes, ngayon po mayroong mga senador na nakakulong, pero hindi pa po yan. Hintayin pa nila yung mismong judgment na langit mismo ang siyang magbibigay. I don't know what. But what I know is, according sa Biblia, merong punishment ang Diyos na ibibigay sa mga taong masasama.
in general. So, this further separated them from the lower classes. Kasi kitang-kita, humiwalay na talaga sila. Who resented the injustice of their having to support the tax collectors' lavish lifestyle. Yung mahihirap na taong bayan, sila ang nagbibigay in a way ng pera para masuportahan ng mga taong ito, yung kanilang lavish na paggastos, lavish na pamimili, and so on and so forth. Tapos ang yayabang pa nila, ipamumukha pa sa buong mundo. Samantalang karamihan sa meron sila, bahay nila, kotse nila, suot nila, alas nila, galing sa mga ninakawan nila. Ano pang pwedeng ikisama ng mga taong ito? They are really bad people. So I really do believe, I am convicted, merong naghihintay na malaking punishment for them. Kung ngayon napakagrabe ang leeway ng government, halatang-halata na naman talaga, nagnakaw, pero hanggang ngayon hindi nakakulong, at afford pa kanyang kumuha ng maraming abogado, lalong-lalo na mas mabigat ang hatol na ibibigay ng Diyos sa kanila. But we pray, bago mangyari yon, magbago sila ng isip. Makonvict sila ng Holy Spirit na itigil nila yung ginagawa nila. At tignan nga natin kung ano mangyayari sa kwentong ito bago po ako ma-excite at maisiwalat ko na kaagad ang lahat. Okay. So balik po tayo sa kwento. So pumunta raw ang Panginoon sa lugar na yon, dumaan siya sa Jericho at mayroong nga raw Zacchaeus na naroon na isang chief pa, mas mayaman pa siya sa mga tax collector, ang nakita, ang nalaman na naroon natin Panginoon. So, and Zacchaeus was trying to see who Jesus was. Kasi po talagang ang Panginoon kilalang-kilala na siya. At sa atin naman, di ba? Pag nalaman mong, nahulaan niya na mayroong artistang ikakasal next year. Di ba? Sikat ka agad yun. Even though hindi naman ang pangalan at sa isang taon naman talaga, ang daming artista nag-aasawa. Pero nahulaan daw. Sumisikat ka agad. Ganun din sa Panginoon. Kasi ito yung time na nagpapagaling na siya ng mga sakit na hindi posibleng mapagaling. Hindi lamang yun, bumubuhay na siya ng patay. Maaaring nalaman na lumhalakad sa ilog, sa tubig, and so on and so forth. So, nagkaroon ngayon ng magandang klase ng curiosity si Zacchaeus. Gusto niya makita, sino ba itong Jesus na ito? But, he was unable because of the crowd. Ang dami-dami kasing tao nakapaligid kay Jesus. At hindi lamang yon, physically, maliit lang kasi si Zacchaeus. Buti nga, ang ganda ng term na ginamit ng Bible, hindi sinabing pandak lang siya. Di ba? Sabi lang doon, he was small in stature. Hindi siya kataasan. Kumbaga, yun ang sinabi sa Biblia. Maliit siya, hindi siya kataasan, at ang daming tao nakapaligid sa Panginoon, hindi niya makita ngayon, Panginoon. Pero, matalino siya. Ginamitan niya ng talino. He ran on before. Nauna na siya and climbed up into a sycamore tree in order to see Jesus. Why? For Jesus was about to pass through that way. So may common sense. Oo nga naman. Kung hindi ko kayo makipagsabayan, uuna ako doon para ako nasa pwesto na pag dumaan. At yung nga po, naisipan niyong pumanig sa isang puno ng sikomoro. Kayo na po ang bahalang tumingin sa online, ano itsura ng puno niyan, ng sikomoro. Pero definitely, kaya siyang akyatin ng isang taong small in stature. Okay? So yan ang ginawa niya ngayon. Para makita niyang Panginoon, gumawa siya ng paraan. So dito po muna tayo. So tignan muna natin si Zacchaeus. Nakilala na natin siya. Simply, masamang tao. Chief tax collector. Kumikita ng malaki, mayaman, nakakabili ng maraming bagay simply because nagnanakaw siya sa kapwa niya. Hindi lamang yon, ano pa yung another side ng kanyang pagiging bad person? Nagsisilbi pa siya sa mga kalaban mismo ng kanyang mga kapwa, mga Israelita. So doble ang pahirap na ibinibigay niya sa kanyang kapwa tao by that time. Pero ang kagandahan kay Zacchaeus po, nagkaroon siya ng ganung klase ng curiosity. Sino ba si Jesus? Alam niyo po ba na yun yung laging pinagsisimulan ng lahat? Even me, myself. Bago po ako nagkaroon ng personal encounter with the Lord, curiosity muna, sino ba itong Jesus na ito? Mula pagkapanganak, kilala ko na si Jesus. Alam ko na yung Jesus Christ. Alam na natin si Jesus Christ mula pagkapanganak natin because of our religion, right? Kapag Pasko, birthday niya yun. Tapos kapag Pasko, merong aguinaldo, makukuha. Doon natin naalala ang Panginoon. Yun ang pagkakaalam natin. Basta may Jesus Christ, kapag Pasko, sineselebrate.
Tapos ang alam din namin, namatay siya for us. Kumbaga napaka-surface lang ng nalalaman natin sa Panginoon. Pero one day, pag nagkaroon po tayo ng ganung klase ng curiosity, katulad po kay Zacchaeus, magandang panimulain po yun. Kasi we want to know Him deeper. At yun po yung nangyari kay Zacchaeus at me myself. Nung makarinig ako ng salita ng Panginoon, and for some reason, naiintindihan ko na siya. Kasi aminin natin sa hindi, kapag tayo meron narinig na Bible study nung araw, parang, huwag tayong dumaan dyan, baka maimbitahan tayo or what. Kundi man yun, pag meron nagbabasa ng Bible, ano yung ginagawa mo? Parang hindi tayo kampante. Nagbabasa na ng Bible. Tapos hindi ba naranasan natin kapag biglang nag-pray yung kasama natin kumakain, parang hindi tayo still, parang hindi tayo kampante. Di ba? Bakit ganun? Kristiyano naman tayo, di ba? Pero bakit dumating yung time na ganun? Pag meron nag-pray, iba pakiramdam natin. Pag meron nagbabasa, iba pakiramdam natin. Pag may dumadalo ng mga worship, iba rin pakiramdam natin. Samantalang, kung tutusin, hindi na yun kaiba sa atin eh. Pero hindi ba ganun tayong lahat? Until one day, dahil na rin sa pagkilos ng banal na espiritu, yung mga naririnig nating dati, ayaw natin pakinggan kasi nakakapaso, or ang arte-arte naman, or what, ayaw lang natin talaga maniwala. For some reason, nung hipuin tayo ng Holy Spirit, it makes sense. Yun po yung kwento ng buhay ko. Even though, to be honest with you, mahilig po kasi magbasa ng libro. At isa po sa librong meron ako noon, nung nakatira po ako sa nanay, sa Kanyugan, nalimutan ko yung naging kapamaraan. Nagkaroon ako ng Gideon's na Bible, yung maliit, yung kulay blue. Ngayon pa, meron nagsabi sa akin, hindi ko nasabihin ko sino, sabi niya, alam mo ba, na pag binasa mo yung Bible na yan mula sa hanggang bukas, lahat ng hilingin mo ibibigay sa iyo. Yun po yung naging panimulain sa akin. Opo, inaamin ko, nakakaya pero yun eh. So mahilig ako magbasa. Kung maaalala na atin, dami kong libro nun. No? Yung dami kong libro nun. Mahilig ako magbasa. So binasa ko siya, it doesn't make sense. Hindi ko maalala kung natapos ko siyang basahin, yung video na yan. Pero, basa, yes. Kaya kong basahin. Pero, any kind of impact, wala. Until one day, meron ako narinig. At maaaring yun na yung pagkilos ng Holy Spirit. Yung sabihin niya yung mga salitang nabasa ko naman, pero nasabihin niya, parang meron nang dating sa akin. For some reason, hindi ko rin alam. Paano nangyari, bigla ako naging curious. And I want to know more. Yung po, Holy Spirit po yun. Yung pong Holy Spirit, madadaanan po natin sa ating mga pag-aaral. Kasi po, napakalaki ng papel ng Banal na Espiritu sa buhay nating lahat. Kadalasan po kasi ang Banal na Espiritu, hindi na pag-uusapan. Ang Ama lagi, Amang nasa langit. Jesus Christ lagi. Pero ang Holy Spirit po, minsan-minsan lang natin naiintindihan kung sino siya. Ang laki po ng papel ng Banal na Espiritu. At isa po, sa malaking ginampanan niya sa buhay natin, sa buhay ko, nung marinig ko yung salita niyang dati ko na naman binabasa, nagkaroon na siya ng saysay. Naramdaman ko na. At gusto ko pang makinig ulit ng mas marami pa. I do hope and pray, kayo po ganun din. I pray na nung kayo magsimula, at ngayon sa araw na ito, I hope mas nadagdagan yung inyong enthusiasm na mas makilala pang ating Panginoon. Kasi po kapag ganun na nangyari, isa lang po ibig sabihin nun, yung pong Holy Spirit, kumikilos na po sa puso ng bawat isa. And that's a very, very good news. Kasi po, without the Holy Spirit, hindi natin magagawang maniwala lumapit kay Jesus Christ. Napakahalaga po ng ministry ng Holy Spirit. And I believe, one way or the other, yung Holy Spirit ang kumilos sa buhay ni Zacchaeus, nagsimula siya sa curiosity. Makita niya kung sino itong Jesus na ito na pinag-uusapan ng mga tao. So ayan na po, dumadaan ang ating Panginoon. Sabi po sa Luke 19, verse 5 and 6, and when Jesus came to the place, He looked up and said to him, Zacchaeus. Kilala siya ng Lord. Zacchaeus, hurry, come down, for today I must stay at your house. And he hurried and came down and received Jesus gladly. Dito po tayo. Marami pong milagrong nangyari sa eksenang ito. Maraming miracles and providence. Maraming miracles and providence po tayo makikita sa pangyayaring ito. Simulan po natin. Ang sabi kanina, sabi doon, dumadaan lang ang Panginoon. It seems ang Lord, dumadaan lang sa Jericho. Kasi ang ginamit na term, he was passing. Dumadaan lang ang Lord sa Jericho. May pupuntahan siya, dumaan siya doon. Pero it seems,
Dito sa binasa natin ngayon, hindi totoong ang Panginoon dumaan lang dun or napadaan or nag-pass through lang. Meron siyang pakay. Jesus Christ po, lagi po siyang may pakay. Lagi pong may pakay ang ating Panginoon. At malinaw po sa ating binasa, sino yung eksakto, specific na tao na pakay niya? Yung mismong taong alam niya ang pangalan, Zacchaeus. Wala pang sinabi sa Biblia na kilala ng Panginoon si Zacchaeus, na nakita niya si Zacchaeus, na minsan ng Panginoon, nagka-carpenter sa bahay nila, at pumunta si Zacchaeus, naniningin ng buhay sa nanay niya kay Mother Mary. Wala namang pinuwentong ganun sa Biblia. Pero alam naman natin ng Panginoon, He's God in the flesh. Jesus Christ knows everything. Kung paano nakikita ni Jesus ngayon ang mga puso natin, alam na alam niya ang pangalan ng bawat isa. At kilala niya si Zacchaeus. Hindi po ba nakakatuwa? Ikukwento ko ulit. Nung nakatira po kami sa Kalawaan dati ni Joy. Ngayon po, I think tumatakbo pa lang yata si Bongbong noon bilang senator. Nagkaroon siya ng yung nakasakay siya tapos maraming tao. Ngayon, naalala ko yung tatay ni Joy, ni Sister Joy. Tuntua, Bongbong, tuntua. Naalala ko yun, tuntua yung tatay mo, tuntua nakita si Bongbong ng personal. I think yun nga po yun, 1990s pa yun senator yata. Ngayon imagine, kung si Bongbong sumagot sa tatay ni Joy, oh, Nelson! Siguro paano ko nakilala niyo? Kilala ko ni Bongbong. Di ba iba yung pakiramdam? Si Biko na lang. Huwag na tayo lumayo si Biko. Napadaan tayo dun sa opisina niya, biglang, oh, Lita, pasok ka muna dito. Magugulat sa ate dito, paano ko nakilala nito? Di ba? At iba yung pakiramdam, parang napaka-privilege ba? Iba yung feeling napaka-privilege. Now imagine, hindi si Bongbong, hindi si Biko, imagine the Lord tatawagin ka in your name. Hindi mo na-meet ito ever. Hindi mo siya na-meet. Tapos biglang tinawag ka niya sa pangalan mo, hindi yung, oy, Pogi. Pwede, baba ka dito. Kasi ganun tayo, di ba? Hindi Pogi, basta boy or what. Pero siya personal Kapag tinawag tayo ng tao sa pangalan natin, that is something else. That is personal. Ibig sabihin, magkakilala talaga kayong dalawa. And for some reason, of course, because the Lord Jesus Christ, He is our Creator, kilala niya lahat ng kanyang mga nilikha. Sinabi rin po sa Biblia, alam niyo po ba na even yung mga pangalan ng mga stars in heaven, alam po niya ang pangalan ng bawat isa. Ang alam lang natin, moon, yung planets, Saturn, and so on and so forth. Pero alam niyo po ba na lahat pala yung mga bituin sa langit, billions and billions of stars in heaven, may pangalan pala yung isa-isa. And He knows those names. Why? Because He created the stars. So ilan tayo ngayon? 8 billion. I-compare naman natin yung 8 billion sa billions of trillions and trillions, quadrillions of star na meron sa kalangitan. At alam niyang lahat ang pangalan. That is the Lord. Kaya pag tinawag po tayo ng Panginoon sa pangalan, iba yun. Personal yun. Merong relasyon between you and Him. Pero hindi pa natin nare-realize. Sa ating Panginoon bilang ating Creator, andun na kaagad yung pagiging anak natin, andun na kaagad yung concern ko, yung love ko, yung lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Pero tayo, hindi pa natin namamalayan yun. Later natin malalaman kapag kumilos ng Holy Spirit sa ating puso. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi pa natin siya kilala na tayo ng ating Panginoon. At siya po, nagke-care na sa atin bago pa tayo isilang. Paano nagke-care si Jesus, ang Diyos sa atin bago tayo isilang? Nag-care siya sa nanay natin. Nag-care sa nanay ng nanay natin. Nag-care sa mga pamilya natin. Hanggang kanununuan, nag-care siya para isang araw ipapanganak ka. Hindi lamang yun, sabi po sa Biblia, before the foundation of the world, bago palikhain ng Diyos ang langit at ang lupa, kilala na tayo ng ating Panginoon. Tinatawag na niya ang ating mga pangalan. Wala pa ang lahat. Wala pa si Eva at si Adan. Wala pa ang mundo. Wala pa ang universe. Tinatawag na niya, Dita, mahal kita. Ite, mahal kita. Hilda, mahal kita. Yun po yung klase ng kapangyarihan ng pagkilala na meron ng Diyos. Wala pa tayo, kilala na tayo ng ating Panginoon. Secondary na lamang, yung for some reason, nabuti sa Zacchaeus, kilala siya ng ating Lord, Jesus Christ. Ganun po ang ating Diyos, tandaan po natin. Kung concern din lang, hindi pa natin naranasan yung
tunay, 100% na concern dito sa mundo. Yun po ibinibigay at ibibigay pa ng ating Panginoon. So ano nangyari nga po? Nireceive niya, nagmamadali siya. Hindi na niya inintindi yung kanyang kalagayan. Dahil nga po sa pagkilos ng Holy Spirit, dahil na rin sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang pangalan, sa kanyang personal na pangalan, hindi rin po inintindi ni Zacchaeus yung kalagayan niya by that time kasi chief siya, chief tax collector. I'm really sure magagara yung mga suot niyang damit. May alas pa yan. Pero yung ginawa niya mismo, nagpakababa rin po si Zacchaeus. Nagkaroon siya ng humility. Aakit siya ng puno ng gano'n na lang. Kung may iba-iba, hindi nakakaya. Makakita ako ng kapitbahay, makita ako ng mga taong sinisingil ko. Nasanay silang ako, napaka-engrande ng lahat sa akin. Tapos bigla kanya ako makikita, umakit ang puno, tapos bumababa. Hindi lamang po yun. Hindi naman usang pantalon ng araw. Ang mga tao ng araw nakaganyan. Nakatob sila, nakarobe na mahaba. At alam niyo po ba, sa tradisyon ng mga Hudyo na nanggaling din kay Moses, ang mga lalaki po, bawal na bawal, lalong-lalo ng mga babae, but even yung mga lalaki, bawal na makikita ang binti. Bawal po yun. And yet siya hindi niya po inintindi yun. Makita yung binti ko, may galis pala or what, wala siyang pakialam. Ang sa kanya, makita niya ang ating Panginoon. Nakita ninyo, itong taong to, sa simula pa lamang, makakakita tayo sa kanya na hindi lamang siya naging curious sa ating Panginoon. But he wants something from the Lord. Kasi I believe, hindi ka kikilos ng ganito nung wala kang kailangan eh. Meron siyang kailangan. Pero halatang-halata rin kung ano man yung pangailangan sa Panginoon, definitely hindi na pera. Kasi may pera na siya eh. Definitely hindi na niya kailangan ng magagarang damit. Kasi meron na siya eh. Bahay, meron na siya. So definitely hindi treasures on earth ngayon ang gusto niyang makuha sa Panginoon. It is something else. At nakita yon ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, hurry, today I must. Ganito, tingnan po ninyo yung mga terms na ginamit ng Panginoon. Today I must. Hindi sinabing I should. Today I should. Hindi should. Sabi ng Panginoon, I must. Kailangan ko na pumunta sa iyong bahay. So may pakay ba talagang Panginoon sa Jericho? Yes, meron. And that is Zacchaeus. Marami ka po kayo mababasa. Marami po tayo mapag-aaral sa Biblia na kapag hindi natin hinimay, hindi natin lubusan maintindihan. Pero katulad po sa ginagawa natin ngayon, which is I'm teaching you, pag nagbasa po tayo ng Biblia, pansinin natin lahat ng mga details. And you will see na hindi lamang siya tekstong nasa papel, kundi makapal yan. Maraming kwento behind every text and every letters na mababasa po natin sa Biblia. Tamang pag-aaral lamang, tamang paghingi ng tulong sa Holy Spirit sa ating magbabasa at magagawa natin talagang makuha yung maraming katotohanan sa salita ng ating Panginoon. At yung nga po, to make the story short, bumaba siya at tinanggap niya ang ating Panginoon. Sino nang mga makaka-resist? Imagine ninyo kung biglang magpadala na ang Panginoon sulat sa atin. RSVP pa yun, syempre, di ba? O Hilda, sa araw na ito, I must, di ba? Kailangan mong pumunta sa bahay niyo. Again, para mas madali maintindihan, si Biko bigla nagsabi. Di ba si Biko? Alita, sino ba to? Pupunta ako sa bahay niyo, Alita. Sino ba to? Biko? Wow! Di ba? Sigurado, iba yung excitement. Pero this time around, again, it is the Lord Jesus Christ na nag-i-invite ng sarili niya sa buhay ng taong ito. Ang Lord po, lagi natin naririnig, tanggapin ninyo ang pagbisita ng Panginoon sa inyong buhay. Alam niyo po ba na kung tutusin, we really don't have to do that. Because the Lord Jesus Christ, dahil siya yung Diyos na nagkataong tao, is our Creator, He can invite Himself into our lives. Kasi kung maghihintay ang Panginoon na imbitahan ni Zacchaeus, mangyayari ba yun? Hindi mangyayari yun. Ang Diyos mismo ang siyang pupuntang papasok sa buhay natin. By Himself, by His decision. Kasi kung hihintayin niya again yung decision natin, hindi tayo magde-decide. Hindi natin maiisip yon yung kahalagahan. Hindi tayo magka-come up to a decision na imbitahan siya. Ulitin ko po, it is the Lord who invites Himself sa buhay, sa puso ng tao. It is not really us. Akala lang natin yun kasi sumagot tayo ng oo. Okay? At maganda po yan. Ang Lord po kasi, hindi na niya hinihintay yung tao na humingi ng tulong sa Kanya.
hindi pa po tayo humihingi ng tulong sa Diyos, tumutulong na siya. Yun din po ang example ko. Maraming tao sa mundong ito, hanggang ngayon buhay pa. Sa Pilipinas na lang, ang daming Pilipino buhay pa. May kinakain pa. Sa hindi na kahirapan, buhay pa sila. Paano nangyari yun? They themselves, wala na silang pwedeng gastusin para sa sarili ng buhay. Wala na silang pambili, wala na matira, pero bakit buhay pa sila? Yun yung gawa ng Diyos kasi. Even though hindi natin actively pinapapasok, tinatanggap, ina-acknowledge ang Diyos ginagawa pa rin niya kung ano yung nararapat para sa ating lahat. Hindi na niya hinihintay na tayo humingi ng tulong. Tutulong na siya. Yun po yung Diyos na pag-usapan natin. Kaya huwag tayo magtatampo sa Panginoon. Lord, sobrang man, Panginoon. Napunta tuloy sa iba yung trabaho. Hindi mo yata ang mahal, Panginoon. Huwag natin gagawin yun. The mere fact na tayo buhay pa because God cares for us. Ang sabi sa Bible, maging yung mga buhok natin, bilang niya. Bilang ba natin yung buhok ng mga anak natin? Ikaw, Ate Ite, ilan yung buhok ng apo mo? O ikaw, Mami, ilan yung buhok ni Kate? Even yung mga mommies, hindi lang bilang yun. At sino mag-i-spend ng time na bilangin yung, huwag kang magululan. Sino mag-i-spend ng time na bilangin yung buhok ng anak? Pero ba, sabi po sa Biblia, ang Panginoon, bilang niya ang buhok ng bawat isa sa atin. Yun yung concern ng Diyos na hindi natin hihiningi, pero ibinibigay niya ng kusa. Diyos kasi siya eh. Mapagmahal kasi siya. Kaya pag ang Panginoon, He invited Himself into our lives, buksan natin ng malaki ang pintuan ng ating mga puso. And I'm telling you, everything will be heaven. Meron tayong hinihintay na heaven, and even our life here, even though napakahirap, we will feel yung klase ng peace and joy na ino-offer ng ating Panginoon. Yung po ang kaibahan ng mga taong may Kristo sa buhay sa mga taong walang Kristo. Ang mga may Kristo sa buhay, pare-pareho naman nakatira sa Pilipinas. Pare-parehong walang makain. Pare-parehong init na init. Pero ano kaibahan ng dalawang yon? Isa, masaya siya sa kabila ng lahat because what? The Lord Jesus Christ ay nasa buhay ng taong iyon. Tingnan po natin yung susunod na eksena. Luke 19, 7 and 8, siyempre lagi na lang may mga usyosero, di ba? Hindi na mawala yan sa Biblia. Verse 7, and when they saw it, nung makita ng mga crowd yung nangyari, they all began to grumble, saying, Jesus Christ has gone to be the guest of a man who is a sinner. Pumayag si Jesus na maging guest ng isang makasalanan. Yung kaagad na naisip ng mga tao kasi kilala na si Zacchaeus. Evil man, masama si Zacchaeus. Pero dito natin makikita na tunay nga si Zacchaeus, nagkaroon na siya antimano ng changed heart bago pa man niya makita ang ating Panginoon through the Holy Spirit. Ang sabi ni Zacchaeus, kasi narinig niya sinasabi ng mga tao, evil yan, evil. Tapos doon pa siya nagpunta, evil. Ang sagot ni Zacchaeus, tumigil siya. In-acknowledge niya yung sinasabi ng mga tao. Ang sabi niya, behold, sabi niya, Lord, kasi naririnig ng Panginoon sinasabi ng mga tao, magpatotoo ng mga tao patungkol sa Kanya. Lord, sabi niya, behold, half of my possessions, Lord, I will give to the poor. And if I have extorted anyone of anything, I will give back 4 times as much. Si Zacchaeus po, simula pa lamang nung nakita niyang Panginoon, malaman niyang ang Panginoon nandun, pumanik siya ng puno, malinaw na malinaw, mga kapatid, hanggang sa makarating sa kanyang bahay, sa kanyang kanalalagyan, meron na kagad siyang repentant heart. Kumbaga, yung puso ni Zacchaeus, katulad po sa naging message last time, matabang-mataba na ang lupa, yung pusong meron siya by that time. Inihanda na ng Diyos, ng Holy Spirit, yung puso ni Zacchaeus bago pa niya mamit ang ating Panginoon. Kaya nga po, ganyan ang kanyang pagtanggap sa ating Lord. Imagine po ninyo kung may iba-iba lang si Zacchaeus, kasi kung dami sinasabi niya na 4 times na yung tax na babayaran mo sa akin. Sige, ikaw, isa ka pa dyan. Pwede niyang bawian yung mga yon. O, di ba, last time, 1,000 na hiningi ko sa'yo. 5,000 na ngayon. Pwede siyang magsungit kasi meron siyang power, right? Tauhan siya ng Roman government. Pwede siyang maghiganti at pwede niyang lalong pahirapan yung mga tao. Pero hindi ba nakita natin sa case, hindi siya ganun. Tinanggap niya kung sino siya. At yun yung mismo sinabi sa Panginoon in a way, no Lord, yes, I am a sinner, pero Panginoon, ibigay ko na po yung kalahati ng lahat ng meron ako sa mga mahihirap. Hindi na siya nag-complain, hindi na siya nag-excuse.
Lord naman, alam mo naman Lord, di ba? Yung, ganun talaga sa trabaho, may kompromiso minsan, or what. Hindi na siya nagdahilan sa Lord. Inamin niya na at sinabi na niya yung gagawin niya bilang tanda, patunay na siya isa ng bagong tao sa harapan ng ating Panginoon. Ibibigay niya yung kalahati ng lahat na meron siya, at kung sakali mang meron talaga siyang extort, taong inagawa ng yaman, ibabalik niya 4 times. 4 times. Ito yung tunay na pagsisisi. At hindi lamang yun, ito yung tunay na pagbabago dulot ng pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. I do believe in my heart na after this, either si Zacchaeus umalis na sa pagiging tax collector, kasi talagang kompromiso yan, mga kapatid. Pag hindi ka nakaisa sa amin, umalis ka sa trabahong ito. Di ba ganyan sa mundo? Pag hindi mo ginaya yung ginagawa namin, umalis ka. Hindi ka pwede dito sa grupong to. Meron ako narinig na ganyang kwento, hindi ko na maalala kung kailan at kung sino nagkwento, na meron daw, okay, so maybe I'm right, maybe I'm wrong, meron daw mga tao, alam ba sa custom, na kapag ayaw niya makiisa dun sa mga kriminalidad na ginagawa ng mga kasama niya sa custom, merong ibang department silang papupuntahin. Okay, doon ka lang sa department na ganito kung hindi mo pala kayang sumabay sa agos ng mga panuntunan namin sa departamentong ito. It's either sa Zacchaeus umalis sa kanyang trabaho or nanatili siya pero naging fair na ang taong ito. But then again, wala namang sinabi sa Bible dahil ang mahalaga sa lahat, ito ang katibayan at si Jesus din ang katibayan. Si Zacchaeus nagsisi at meron ng pagbabago sa kanyang buhay. Yung po kasi ang bunga ng tunay na pagsisisi. Merong pagbabago. Kung tayo po yung tipo na, sorry mami, hindi nagsisisi talaga ako sa ginawa ko, sorry na ako mami. Tapos ginagawa ulit, hindi totoong sorry yun. Nambobola lang. Nambobola. Ang tunay kasing nagsosorry sa mami, pag sinabing hindi na gagawin, hindi na talaga gagawin. Hindi lamang syempre sa mga mami, sa mga mothers and children, maging sa opisina, ganun din. Ngayon, opisina kasi pwede kang sipain eh. Kaya mas maingat sa opisina kaysa sa mga nanay eh. Diba? Kasi pwede sipahin ang nanay kasi hindi. Kahit ilang beses mong bigyan ng sakit ng ulo, ilang beses kang mga ako hindi mo tinatupad sa mga mami, ang mga mami lagi lang open arms. Kaya dapat ang mga bata, ganun din yung klase ng respeto na binibigay sa magulang. Pag nag-sorry, huwag nang uulitin. At do better. Diba? Katulad din sa Zacchaeus. Hindi lang siya nagsisi, kundi willing siya to do better this time. Kung nang extort ako ng isa, ibabalik ko ng 4 times. We must do better. Kailangan lampasan natin yung kasalanan ginawa natin. Kung meron tayong ginawang kasalanan na isang level, yung pagbabago, yung pagsisi na gagawin natin, dapat 5 times na better dun sa kasalanan ginawa natin. At yun po mismo ang nakita ng lahat at pinapanood mismo ng ating Panginoon sa eksenang ito. And lastly po, ano yung summary, ano yung kwento, buod ng kwentong ito? And Jesus said to him, sa harapan ng mga taong ito, today, salvation has come to this house because he, Zacchaeus, too, is a son of Abraham or anak sa pananampalataya. Verse 10, for the Son of Man, and that is the Lord Jesus Christ, the Son of Man has come to seek and to save the lost. Lahat tayo ay ligaw sa buhay na ito. Sabi nga po sa aklat na Isaiah, lahat po tayo ay pawang mga tupang ligaw na naghihintay ng shepherd, ng tagapagbantay. At sino yung good shepherd? That is the Lord Jesus Christ. Kaya nang dumating ang ating Panginoon, wala siyang ginawa kundi ibalik sa kawan lahat ng mga lost shepherds or sheep niya pala. Lahat ng lost sheep ng shepherd, which the Lord Jesus Christ, ibinabalik niya sa kanyang kawan. At hanggang ngayon po, katulad sa Zacchaeus, ganun ginagawa niya. Ngayon tanong po, tayo ba ngayon dito ay mga tupang ligaw ng ating Panginoon? Kasi po, hindi lahat ng tupa pag-aari ni Jesus. Siyempre, katulad sa mundong ito, hindi lahat ng kambing pag-aari ng taong yon. Isang grupo ng kambing, iba may-ari nun. Pero pinag-usapan natin yung tupa ng ating Panginoon. I hope and I pray, lahat po tayo dito ay tupa ng ating Panginoon. At isa to sa proseso niya upang tayo maibalik sa kanyang kawan. At alam natin kung anong klaseng buhay. Nalaman na natin many times, anong klaseng buhay nagkakaroon ng isang tao kapag siya'y nabalik sa kawan ng ating Panginoon. Sabi nga po, di ba, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, yung mga bagay na ibibigay ng Diyos sa mga taong tunay nga na sumasampalataya sa Kanya.
Kung akala natin, eto na lahat yung pagpapala na ibibigay ng Panginoon, hindi pa. Hindi pa. Hindi po natin ma-outgive ang ating Panginoon. Hindi natin ma-out-imagine or out-blessing ang ating Panginoon. Ang sabi nga po sa Biblia, ang Diyos daw, higit pang ibinibigay sa ating mga hinihiling. Ganun po ang ating Panginoon kasi mahal na mahal tayo ng ating Diyos. So in short po, ang Lord Jesus Christ mismo ang siyang nag-cement, ang siyang nag-confirm na si Zacchaeus ay isa ng anak ng Diyos at isa ng bagong nilalang. Magandang kwento sa buhay ng isang taong namuhay ng mahabang panahon bilang isang makasalanan, bilang isang magnanakaw, pero in the end, tinatagpo siya ng ating Panginoon. Hindi po si Zacchaeus ang kumatagpo sa ating Diyos. Si Jesus Christ ang kumatagpo kay Zacchaeus kasi pakay siya talaga ng ating Lord nung siya'y magdaan dun po sa Jericho. I hope and pray na intindihan po natin ang message ng Lord today. And I pray for the Holy Spirit na siya mag-embed, mag-ukit ng lahat ng mga ito sa puso ng bawat isa.